production ay isang paraan ng paggawa o production system na layuning bawasan ang mga aksaya sa proseso ng paggawa habang pinapaganda ang kalidad at pinapabilis ang trabaho. Ibig sabihin, gusto ng lean production na makagawa ng maraming produkto gamit ang mas kaunting oras, pera at materyales. Halimbawa, sa isang fast food, kung may paraan para mapabilis ang paggawa ng burger nang hindi nasasayang ang ingredients, yun yung tinatawag na lean production. Sa lean thinking naman, ito naman yung pag-iisip o mindset sa likod ng lean production. Ito yung tungkol sa paghahanap ng mas epektibo at mas maayos na paraan ng paggawa ng mga bagay. Iniisip ng isang lean thinker kung paano ko mapapadali ang proseso, alin sa mga ginagawa namin ang hindi nakakadagdag ng halaga sa produkto. Sa madaling sabi, ito yung diskarte ng tuloy-tuloy na pagpapabuti o continuous improvement. So, sa waste naman, sa lean production, ang waste ay yung anumang bagay o gawain na hindi nakakadagdag ng halaga sa produkto o serbisyo. May 7 uri ng waste, yung overproduction, waiting, transportation, overprocessing, inventory, motion, at saka yung defects. Ang layunin ng lean ay tanggalin ang lahat ng uri ng aksaya para mas mapabilis, mas mura at mas maayos ang paggawa. Sa kabuuan, ang lean production ay yung sistema. Ang lean thinking naman yung mindset. At ang waste ay yung kalaban na dapat nating bawasan. Kung lahat ng ito ay magagamit ng tama, magiging mas epektibo, produktibo at kalidad ang ating trabaho. So, dumako na tayo sa 8 ways in lean production. So, ano-ano nga ba yung 8 na yun? So, andito si transportation, si inventory, si motion, si waiting, overprocessing, overproduction, defects, and skills. So, ang bawat isa na yun ay may dahilan na siyang nakakaapekto sa ating lean production. Unahin natin si transportation. So, transportation is unnecessary movement of materials, equipment, or information. So, sa transportation, dito naglilipat ka ng mga gamit na unnecessary or hindi naman dapat unahin. So, nakaka-aksaya siya ng oras. At the same time, kung yung paglilipat mo na yun, ginamitan mo siya ng vehicle, nasayang din yung gas na kinonsume ng vehicle na yun na ginamit mo pang lipat. So, sumunod ay yung inventory. So, inventory refers to storing more supplies than having a higher quantity of materials on hand than needed or when needed. So, dito sa inventory, nag-i-stock ka ng maraming, let's say, equipment na or tools, ingredients na hindi naman kailangan ng sobrang ganong karami. Kasi once na nag-stock ka ng ganong karami, it occupies space na dapat yung space na yun ay nakalaan sa mas importante pang mga bagay or kagamitan. So sa motion naman, doon tayo sa motion, yung pangatlong ways ng lean production. So sa motion, it is any movement of people that does not add value to the product or service. So sa motion, dito ang magandang example ay yung empleyado na palakad-lakad or pabalik-balik para kumuha ng mga gamit. So sa paglalakad kasi na yun at pabalik-balik, nasasayang yung oras mo. Nasasayang yung oras na dapat tinatrabaho niya. So ang magandang solusyon doon ay yung pagkuha ng maraming gamit na expected mong gagamitin sa iyong trabaho. And then, ilagay mo sa mas malapit sa mismong pinagagawan mo para ngayon, malesen yung oras na kailangan mong kumuha ng gamit sa mas malayo. So, pang-apat ay ang waiting. So, waiting is the most prevalent of all 8 ways.
So it refers to process delays while waiting on people, equipment, materials, or information. Sa waiting naman, nasasayang din yung oras sa pamamagitan naman ng paghahantay. So kanina sa motion, nasayang yung oras dahil sa mga unnecessary movement tulad ng paglalakad or pabalik-balik. Dito naman, nasasayang yung oras sa paghahantay ng equipment or ng tauhan. Let's say may mga na-late, ganun. Or sa equipment naman, nasiraan ng equipment, kailangan ng kapalit, pero wala pa. Ngayon mag-aantay ka. Yung oras ng pag-aantay mo na dapat itinatrabaho mo nasayang. So, panglima naman ay ang overprocessing. So, it is any effort that doesn't add value to the product or service from the customer's perspective. So, overprocessing parang sinasabi dito na yung mga simpleng bagay mas pinakukomplikado mo o yung pagtatrabaho mo, pinakukomplikado mo yung sa pamamagitan ng paggamit ng hindi naman akma sa trabaho na yun. Ganun. So, kumbaga, kailangan kung ano yung mas simpleng paraan para mayari yung task na yun, mag-stick ka lang doon. Hindi mo na kailangan pang pagpaligoy-ligoy para gawin yung bagay na yun. So, sunod naman ay ang overproduction. Dito, ang overproduction ay ang making more units earlier and faster than the next step in the process or the customer requires. So sa overproduction dito, from the word itself, nagpo-produce ka ng maraming product na hindi pa naman kailangan, ganun. Kumbaga, halimbawa, meron kang business, pagkain, ganun. Tapos meron dumating na meron umorder sa'yo na 200. So, ang ginawa mo ngayon, 500. So, sa 500 na yun, may matitira 300. Kasi nga, 200 lang umorder sa'yo. Yung 300 na yun, pwedeng masayang. Kung halimbawa nga, kung pagkain yung business mo, and then yung pagkain na yun, hindi naman siya pwedeng magtagal ng sobrang tagal. Kung hindi ma-order yung 300 na matitira, masayang, masira, ganun. Or makakontaminate, may expired. Sumunod naman ay ang defects. Defects are information, products, or service that are inaccurate, incomplete, or missing. So sa defects, sinasabi lang dito yung mga kakulangan or malfunction ng isang product na siyang kailangan mo dapat na punan. So halimbawa na lang, meron kang clothing line na yung clothing line mo na yun is mabenta naman. Kumbaga, halimbawa may customer ka na bumili sa'yo and then na-receive nila yung damit and then nag-feedback sila, sinabi nila na yung damit na yun naghihimulmol or nababakbak yung print. So yun yung masasabi natin na defects. Next naman ay ang skills. So skills refers to not making the best use of people's experience, knowledge, skills, creativity, or capability. So dito naman sa skills, sinasabi naman dito na yung halimbawa meron kang empleyado na may experience for about 5 years sa nakaraan niyang work. So ngayon meron kang task na binigay sa kanya and then nagsuggest siya ng kung ano yung mas mapapabilis na way, pero binaliwala mo o hindi mo pinakinggan. So doon pa lang parang nasayang yung opportunity na mas mapabilis or mas mapadali yung gagawin niya. So kumbaga, in overall, yung 8 ways na tinatawag natin ay yung mga bagay na dapat nating iwasan at kailangan pagtuunan ng pansin para ngayon maiwasan yung pagkaroon ng sayang sa oras at the same time yung pera na ilalaan mo sa production. So, ang ipapaliwanag ko is the antidote to waste or the 5S. So, para saan ba yung 5S? Una is iwasan yung pag-aksaya ng oras, pabilisin ang trabaho, mapabuti ang kaligtasan, then mapanatili ang organize yung mga gamit. So,
Yung 5S, may 5 uri yan. The one is the sort, pangalawa is set in order, and pangatlo, shine, and number 4, standardize, and the last one is sustain. So, simulan muna natin sa sort. So, ano nga ba yung sort? Ito yung layunin na to is tanggalin yung mga hindi naman na kailangan. Like, kunwari, example, may mga document ka na halo-halo. So, sa business mo, kailangan mo, ang nakalagay lang doon, yung kailangan mo para madaling hagilapin or lumuwag na ang andon lang yung mga kailangan mo. Then, sa number 2 is set in order. Dapat nakalagay ito sa tamang lugar yung mga bagay na kailangan mo. Then, yung natitirang gamit mo is sa madaling makita. Then, lagyan mo ng label para mas madaling hanapin. Like, kunwari, sa isang set, kulay blue, then, yun yung mga papers na kailangan mo sa business mo. Then, number 2, yung mga materials mo. Dapat andon lang. Bali, ang benefits nito is mas mabilis ang trabaho mo at mas kaunting oras yung magagamit mo. Hindi ka na maghahaligilap o hindi na masasayang yung oras mo. Then, number 3 is shine. So, hindi lang kailangan naka-organize, hindi lang kailangan wala yung mga hindi mo dapat gamitin. Then, sa business mo, kailangan malinis din. Then, pag manilis din, maganda tignan. So, yung mas komportable ka gumalaw pag yung paligid mo malinis. Para yung mga kagamitan mo is nakikita mo din agad. So, ang benepisyo nito is mas ligtas and mas maayos at mas maginhawa sa lugar na pinagtatrabahuhan mo. Then, the number 4 is standardize. So, ang standardize is yung tatlo mo. Yung sort, then set and order, then the shine. Dapat dapat gumagawa ka ng schedule, checklist, o visual guide para masigurado mo na lagi mong nasusunod yung tatlo mong ginagawa na yun. Then, the benefits na to is hindi nagbabago yung kasalukuyan o yung ginagawa mo. Hindi lang dapat naglilinis ka lang. Dapat on duty mo na ginagawa yung tatlong nauna. So, the last one is sustain. So, para saan ba sustain? Dapat maging disiplinado ka. Panatiliin mo yung ginagawa mong 5S. So, for example, di ba ginagawa mo na nga yung 5S? Dapat hindi lang isang beses o minsanan. Dapat nakaugalian mo na para magtuloy-tuloy at maging ligtas yung ginagawa mo, walang masayang na oras. So, anong benepisyo ng sustain? So, magiging tuloy-tuloy yung trabaho mo, magiging maayos, magiging produktibo ka, and disiplinado sa trabaho. So, yun lang yung sinasabi sa antidote to waste or the 5S. When we say just-in-time production, it is a manufacturing process kung saan yung materials tsaka yung products natin are produced only when it is needed. Hindi siya before, hindi siya after. So, producing just in time to meet the customer's demand. Produce only what is needed, when it's needed, and the amount needed. Example ito is yung sa car factory. So, instead na mag-store ng spare components, yung company na yon, ang ginagawa nila, umu-order lang sila ng mga materials na kailangan lang nila ngayon. The Six Sigma is the set of tools and techniques that are used for process improvement and removing defects. And we will see how Six Sigma was able to make that all possible. Six Sigma has two major methodologies, the DMAIC and the DMADB, but we will focus at DMAIC. DMAIC is acronym for define, measure, analyze,
improve, and control. It is used to improve the existing product and process so that it can meet the customer requirement. And in the define phase, dito natin aalamin o tutukuyin kung ano nga ba yung mga problema na dapat nating ayusin. Ano yung mga nagpapabagal, ano yung nagpapagulo, ano ang nagiging dahilan ng mga reklamo ng ating mga customer. At example na to is siguro madalas late ang delivery ng design project. Pangalawa, paulit-ulit yung mga revision dahil hindi pare-pareho yung style ng mga designer. Or kaya nawawala o nagkakapalit-palit ang mga project files. And for last is magulo ang communication sa pagitan ng team and ng ating mga customer. And in measure phase, dito natin susukatin yung kasalukuyang kalagayan ng mga problema. Or kukolektahin natin ang data para maintindihan natin kung gaano kalaki nga ba ang problema. For example ay ano ang average number of days bago matapos ang isang project, ilang revision bawat kliyente, ilan ang delayed project kada buwan, or ang satisfaction rating ng ating mga customer. And in the analyze phase, susuriin natin ang talagang root or cause ng mga problema. Tatanungin natin, bakit delay? Kasi late magpasa ng feedback ng mga customer. Or bakit late? Kasi walang standard client brief form. Or bakit walang form? Kasi walang process sa pagkuha ng mga detalye. And ito yung mga possible root cause ng mga problema ay walang standardized briefing system, kulang ang coordination ng team, mahinang time management, walang clear file naming ang system, at kanya-kanyang flow ng work ng mga designer natin. In the improve phase, gumawa ng solusyon at ng bagong proseso. Layunin natin na mag-implement ng solusyon para mas maayos ang problema. Dahil dito, magaganap yung pagbabago. For example, ang gagawin nating improvement ay magkakaroon tayo ng client briefing form para mas malinaw agad yung gusto ng mga client bago pa magsimula isang project. And pangalawa siguro ay project management tools, kagaya ng Trello at Notion para alam ng lahat ang progress at ang deadline. Pangatlo ay standard design template para consistent ang quality ng ating mga gagawing project. And number 4 is file naming convention para hindi magkapalit-palit ang mga files. And number 5, weekly team meeting para mapag-usapan ang progress at challenges. And number 6 is magkakaroon tayo ng automated feedback form para mas mabilis makuha ang client approval. At ang dahil dyan, pwede nating mas mapababa ang turnaround time na mula 7 days patungo sa 4 days, and ang revision ay mababawasan ng up to 40%, and ang client satisfaction ay maaaring tumaas hanggang 30%. And in the control phase, papanatilihin natin yung pagbabago. Sisiguraduhin natin na hindi na tayo babalik sa dating problema. Siyempre, magsiset na tayo ng mga key performance indicator or KPI tulad ng on-time delivery rate, number of revision per project, client satisfaction score, and magkakandak tayo ng regular review or monthly or quarterly. And magbibigay ng training sa mga staff or sa bagong system natin. And gagawa tayo ng SOP or Standard Operating Procedure para sa bagong proseso na to. And yung goal natin is panatilihin ng efficiency and quality, and kahit na dumami yung mga customer natin. The benefits of Lean Sigma. Number 1, increase in profit. Number 2, standardized and simplified process. Number 3,
reduce errors. Number 4, employee development. Number 5, value to customers. Number 1, increase in profit. Sa pamamagitan ng Lean Sigma, nababawasan yung mga nasasayang na resources tulad ng oras, materyales at gastos ng kumpanya, at mas napapadali yung proseso at mas nakakatipid, kaya tumataas ang kita. Let's say ang halimbawa natin, Digital Studio. Sa Digital Studio, para lumaki yung kita, mabilis dapat yung workflow para mabilis mayari ang isang project tama, at high quality ang mga gawa at gamit. Mas mabilis na output plus mas maraming client equals malaking kita. Halimbawa, kung sa isang project, sabihin natin 3 araw bago matapos. Ngayon, 2 araw na lang matatapos na. Kasi highly skilled yung mga tao, alam na yung gagawin, mabilis mayari at kompleto sa gamit. Ngayon, pwede silang after mayari isang proyekto, pwede pa silang tumanggap ng susunod. Diba? Number 2, standardize and simplified process. Dito naman, nakakagawa ng isang standard procedures na sinusundan at may maayos na proseso at may mabilis at magandang resultang kinalalabasan. Let's say gagawa ng standard templates, editing checklist para pare-parehong format at output ng employee. Kumbaga may system na pundasyon na sinusunod. Halimbawa, design pa, nasa isang folder yung isang folder structure, yung mga design files andun lahat. Kumbaga naayos na, titingnan na lang ng mga employee at susundan. Number 3, reduce errors. Babawasan yung defects o errors sa produkto or serbisyo at natutukoy yung mga posibilidad na mali, kaya mas consistent at quality ang produkto or serbisyo. Let's say sa project mo, video editing, natapos, before ibigay sa client, i-review muna na maigi o re-reviewin muna. Titignan lahat ng kung maayos ba yung pagkaka-edit, may kulang ba, okay ba yung quality ng sounds, yung mga animation, design, etc. Kumbaga, dadaan sa final review checklist. Number 4, employee development. Dito naman, natututunan maging organisado sa paglutas ng problema gamit yung data para tukuyin yung mga problema at bigyan ng long-term solution. Let's say, Digital Studio business, binibigyan ng training yung mga employee para maging mahusay at mag-benefits din yung business. Once na highly skilled yung mga tauhan, mabilis at mataas ang quality ng trabaho. Dahil alam na yung mga gagawin niya. Number 5, value to customers. Ito naman yung nakakapagbigay
Yung mga customers nasisiyahan sa mabilis na serbisyo, high quality na gawa, mababa yung gastos, yung singil mo, at nagkakaroon ng tiwala sa negosyo, at isa na rin na factor, nagiging loyalty yung mga customers, nasasatisfy sa diba, at maayos na yari. Yeah. Ang Pareto's Principle naman ay yung nagtuturo sa atin na kilalanin kung alin ang pinakamahalagang gawain o bahagi at doon tayo mag-focus. Sa ganitong paraan, makakatipid tayo sa oras, lakas at resources habang nakukuha pa rin ang pinakamagandang resulta. Sa madaling sabi, ang Pareto's Principle ay tumutulong sa atin na mag-isip ng mas matalino, hindi lang masipag. Kapag alam mo kung alin ang 20% na may pinakamalaking epekto, mas magiging epektibo at produktibo ka sa anumang ginagawa mo. So, birth of Lean Six Sigma. Ang Lean ay tumutulong para maalis ang mga aksaya o sayang na gawain sa trabaho. Dahil dito, mas bumibilis at mas nagiging maayos ang paggawa. While ang Six Sigma naman ay ang para mapaganda ang proseso sa pamamagitan ng pag-alis ng mga mali o depekto. Dahil dito, mas tumataas ang kalidad ng produkto o serbisyo. Kapag pinagsama ang dalawa, magkakaroon tayo ng tinatawag na Lean Six Sigma na tumutulong ayusin ang lahat ng problema sa sistema at nakakatulong para kumita ang isang negosyo.